ang aramiden na ati biyang ano ka po deti naka deti nadung anat na ganan deti nakadinong par deti po pimusay mga kabombo di ba tanto apo iti intay amwen no di kita po yat adayon apo possible nga maka-experience apo iti kastoy tapno no amuyo apo iti aramidan nyo when it comes apo kadeti kastoy nga sitwasyon ken uray haan nga pumusay nung napakaruan na mga kabombo tapno no amuyo nung apo iti aramidan nyo malagsida po iti reto inday tumet apo iti biyang ti nasyonal at ipelang nga po may panggap at idonasyon na po iti kontraktor kalpasan nga roda po nga da at iti po panangadmitir ni Senator Chis Escudero iti panangawat na po ti donasyon ti kontraktor nga kabilang nga po iti 15 nga rumrumwara mga kabombo ang rigito po iti mimbestigaran may nagapo rigitay projects infrastructure projects ito pagilian tayo po nga Pilipinas makainuman day tumera po ni Attorney Juanito Antonio Secnan itiray ito'y nga banag. So amin ito ito po ikanday iti importansya iti nagsubli ti programa Duralex Edlex. Amom kadi at ikamatis ket may bilang a prutas uri masansan nga bilang dayto anateng, may bilang dayto prutas may papan iti botany diti Pilipinas masansan ang milalaok ti kamatis iti sinigang, menudo ken kare-kare, ken pagsausawan. Ti kang runaan na lugar diti paglian ngagmulmula ti kamatis ket iti Benguet, Ifugao, Nueva Ecija, ken Batangas. Ti kamatis ket baknang iti vitamin C, antioxidants ken lycopene. Ana digiti masapol nga aramiden tapno maliklikan ti kinaman naglilipat. Mangan karigiti taroon ana baknang ti omega-3, antioxidants, mani. Liklikan digiti na asukar ang makan. Agbasa ti libro, maturog ti 7 ingana ti 9 nga oras iti naldaw. Ag-exercise a kanayon, control and stress, uminom a kanayon ti danom. Liklikan ti panaginom ti arak ken panagsigarilyo. Ni Dr. Fed Del Mundo, tinang ibasdek iti kaunaan nga Pediatric Hospital iti Pagilian, ken isunat ti mabigbig anong develop iti moderno awagas iti Child Healthcare System diti Pagilian. Isunat pa iti mabigbig nga inventor iti incubator. Amuyo kadi at ipipino ket ado dagiti maipaay na nutrisyon ti bagi iti maysa a tao. Umuna, makatulong ang makakupintas ti kudil iti maysa a tao. Kaya nang agasan iti sakit ti ulo. Makatulong iti panakababangar ti utot nga parnoyen ti panagsakit ti puso. Makatulong pa iti panangikisay ti asido iti tiyan. Nasayaat nga agas para ti ulcer. Ken tumulong amang regulate iti sirkulasyon ti dara. Tips tapno maliklikan ti agbalin nga biktima digiti mandorukot. Kabil mo, digiti napateg nga banag kas iti pitaka, kwarta, ken cellphone iti bag mo, ken kanayon nga dulin, iti sangwanam, ken kanayon nga bantayan. Dagiti sintomas ang makapaspasar ti hyperthemia ti maysa nga tao. Umuna, saan na makapagsarita nga nasayaat wenno nalawag. Maikadwa, saan na makontrol ti panagtagerger ti maysa nga individual. Maikatlo, makapasar ti panakaulaw, arig na nakabanbanog ken disorientasyon. Ken maikapat, tapan nakapukaw ti memorya. Duralex Edlex, tuloy-tuloy apotintay panagdirin ng gaya mga kabombo. Daduma, mga kabombo, medyo makapaladingit, digiti kakastuya po nga paspasamak, nga dadragitay po imbes ang deti natnaganan, imbes po nga deti wana po iti or deti panagan-annad kung kumapo no gan-annad tayo awan digiti mapaspasama ka po nga disgrasya no agpapadataya po iti kapan panunutan nga panagan-annad laeng nga po iti dalan wana po digitay natnaganan digitay po agpatpataray nga urayla ang imnudad dumapo digito ang aksidente mapaspasamak gapu apo iti impluensya
at nasanger ang mga kabumbongem at makadakes no daduma dapi apuri tay mairamraman dapi apuri isuti ko natin no kwang deti dandani da iti ka dinong parket ko na tayo mangiramramang ka iti word tayo apo di ba at uray kasano ti kinaanad mo ang no adamet iti sumabat wenno adda ti kasarsarunom wenno adda ti mang overtake kanyam adda iti nan darigitay makagiddanam iti kalsada nga dagitoy pukot kaskasero wenno haan pukot adda digitay irresponsable ang driver na adama na po iti impluensya tinasanger wenuhaan mga kabombo emno intunukwan nakasabat mo ida nakadinong parmo ati makadakes ng runa no nakamotorsiklo isut din mong parkanyam na perdinto pa iti lugan mo then pimusay iti din mong parkanyam sikanto pa iti mababalaw nagidya po iti mapaspasamak no duma mga kabumbo pat kasano po nga mahendel digito ikan anat braen ana itinasken na po maramid anong kastuya po iti pasamak iti biktima iso iti arig na agbalinpay ang suspect ng runa no pimusay nga ro dapat kinadinong palna. So iti dati po ang hundaway makainuman tayo again mapagasatan tayo manin na po makainuman ni Attorney Kid Castro. Attorney name bag nga malem mo and live tayo again iti Bomboradyo iti programa tayo Duralex Sedlex Attorney. Yes, hello ma'am. Yamanak ni kanak manen ti gundaway nga may mangi shirmat ti kapanpanunutan tayo may panggap iti topiko yo itatangal daw ma'am about reckless driving ko natin kumaya no there is recklessness actually pero let us see kung meron ngang recklessness doon sa example na binigay mo kanina. So before we start kaya't kumalang kablaawan dagiti agtataraki nga students ko iti nagtataraki kasi deta ti description dati bagbagida iti College of Criminal Justice Education ngagdingdingig kadeti nga gundaway kas kini Josh Ansale, Mervin Laforga, Erico Dolar, Wahaymen Imam, Carl Caliboso, JM Disa, Jim Brian Tibar, Kevin Kalumag, Connery Madamba, Joshua Barya, BJ Aldwin Campos, Rocha Barya, JB Joshua Binso, Kenti ay atin mga din ni Ma'am Jonah Badwa, ma'am. Yes po, Attorney. So, okay. So, Attorney, nagsakang kamit, bisita da ka manen, iti Bomboradyo Lawaga. So, Attorney, karigitay, kasi nakunak itatay, ito example, nga in bagak. So, digitay na scan, ang aramiden ko, or kasano nga i-handle, digitay kakastoy, ang sitwasyon, Attorney? Okay, so ikantay let's give an overview. Why is it nga kasjay iti take iti linteg may panggap iti may isang aksidente. Kasi di ba nang nakita ka rod, I tried to go over that post ti may isang netizen regarding ti may isang vehicular accident na ijay imbagana ti may panggap iti panagbalin ng may isang inosente kumbaga ano kung makrimen inosente na kadeta nga banag kasi ako naman yung nasa tamang lugar. So what happened, why is it that at the end ako pa yung inakusahan sa bagay na yan, hindi naman ako yung bumangga, ako nga yung binangga niya and then eventually of course it resulted to the death of the victim, tama ma'am? Kaya lang yes, at the end of the day, okay, sabihin natin na merong biktima. It resulted to the death of the victim. But then, the person na nag-post doon is that she is telling na hindi naman ako yung bumangga. Saman naman ang bumangga sa akin. At yun ang rason ng kanyang kinamatay. So, ngayon, ang ending, ako pa yung may kasalanan. So, tama ba ang kanyang punto? So,
let us see dito sa ilalim ng batas. Ano ba kasi ang tingin ng batas pagdating doon sa ganitong sitwasyon na meron tayong tinatawag na vehicular accident. So ngayon kasi ma'am, pag pinag-uusapan natin ang vehicular accident sa ilalim ng batas, kung sino yung namatay sa isang aksidente, he is considered to be the victim regardless of the fault. So that is the disputable presumption. So sinabi natin, anong term natin doon? It is a disputable presumption. Isa lang po siyang presumption ng batas, but that is not conclusive. Kasi nga, ang tingin ng batas natin, the death of the victim is presumed to be the fault of the other party involved. So yun kasi ang presumption sa batas, it's a disputable presumption. So when we say disputable presumption, it means that while there might be initial assumption of fault based on certain circumstances, na yan ang kine-claim ng netizen na nag-post na yon, but this assumption can be challenged and overturned with sufficient evidence. So, although that is the presumption of the law, na kung merong nangyaring aksidente at it resulted to the death of a party or na-damage yung isang partido, so yung yung merong damage at yung namatay, ang presumption ng batas is that sila ang biktima. Okay, so yun po yung point natin dyan. Sila lang ang presumptive victim of that accident. So ngayon, that is a disputable presumption. When we say disputable, pwede mong i-question yan. Patunayan mo yan sa korte na ikaw ay walang kasalanan. Okay, so kasi disputable nga yung presumption. Kasi nga siya yung namatay eh. So sinong magdedepensa sa kanya, di ba? Siguro yun din ang logic ng batas tungkol dyan. So ako naman, ang pinupuntuhan lang natin at this point is that yan kasi ang siguro by experience, kaya nung ginawa yung batas na yan, yun ang nilalaman sa ating civil code na that would constitute disputable presumption. But at the end of the day, it does not mean it is conclusive na yun talaga ang totoong nangyari. So, through sufficient evidence ng netizen na yan, okay, that disputable presumption can be corrected. Okay, so yun po yun. And of course, di ba narinig natin ang tungkol sa, di ba parang inaresto yata siya. Yun ang tingin niya kasi siya ay pinapunta sa pulisya. Tama ma'am? Parang ganun yata eh. Na parang pinapunta siya he was invited to the police. Okay, it's he presumed to be na yung pag-invite ng police officer sa kanya is already a form of arrest. So tama ba siya doon? So ang sagot naman natin dyan ay hindi po. Kasi at that point, let us be clear that the driver may not necessarily be under arrest. So depende kasi yan sa circumstance. So in her case, that might not be an arrest. Kasi under our section 1 rule 113 of the rules of court, it defines arrest as the taking of the person into custody in order that he may be bound to answer for a commission of an offense. So ngayon, tinawag nga siya doon sa di ba? Sa pulisya. So if that constitute an arrest, for example, that would be a warrantless arrest. Tama ma'am ko. So Yes, sir. when does according to the rules, kailan ba kasi nagkakaroon ng warrantless arrest? So una dyan would be in his presence, the person to be arrested is actually committing or attempting to commit an offense. So yan yung tinatawag nating in flagrante delicto. Or when an offense has just been committed and he has probable cause to believe based on personal knowledge of facts or circumstances that the person to be arrested has committed it. Okay, meron tayong doctrine of hot pursuit, or when the person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment or place. O yan. So yung mga escapee, yung nakawala sa kulungan. So ito yung mga circumstances na
kailangan ng, hindi na kailangan ng warrant of arrest para arestuhin yung isang tao na nakagawa ng krimen. So ngayon, dito kasi, sa punto na to, so ang tingin natin dyan, ang tingin niya, nung siya ay tinawag ng pulis, kasi nga may aksidente na yan. So syempre, re-responde ang ating mga kapulisan, tama ma'am. But then again, that would not constitute what we call arrest. Hindi siya under arrest at that point. Kasi yan naman is just being asked, okay, or being called for questioning. Okay, so yung invitation na siya ay pupunta sa pulis dahil nga mayroong aksidenteng nangyari, okay, it does not mean that that would constitute what we call arrest. Kasi kung sinabi nating arrest, diba, may warrant of arrest yan. Merong determination of probable cause. So, yung arrest na yan should be issued by a judge. So, kung wala namang ganon, meron warrantless arrest. So, ito lang naman yung binanggit ko kanina na dahilan. So, meron bang in flagrante delicto? So, wala naman kasi wala naman siyang ginawang masama. Kasi nga, aksidente yun. And of course, hindi naman yan doctrine of fair comment, hindi naman siya escapee. So ngayon, moving forward, yan lang kasi, tinawag siya kasi nandun siya sa incident. Okay, dun sa place of or location where the incident happened. So of course, syempre pag re-respond yung mga police dyan, most especially that traffic accident resulted to a death, the police officer has a legal duty to investigate the same. So, hindi naman yung we presume immediately na, okay, wala nga siyang ginawa. Pero sinong nakakaalam? Yung kanyang biktima ay patay na. So, siya yung kinabangga niya. So, ang presumption kasi, that is just a disputable presumption na ikaw ang may kasalanan kasi yung isa ay namatay na. Okay, so ngayon, pag tinawag ka doon sa police, it does not mean that that would constitute what we call arrest. Hindi po yan aresto. Rather, that is just an, tawag nito, yung invitation by the police officers for questioning. So, doon na nagkakaroon ng tinatawag nating custodial investigation. Okay, so yun ang ibig sabihin. So, at that point na meron silang the police invited you for questioning, at that point there is no offense or crime being held for. Only that the driver is merely waiting, okay, while the report is prepared by the police. Kasi syempre, ano yan, waiting time lang yun kasi gagawa rin naman ng report yung ating mga kapulisan tungkol sa insidente na yan. Okay, so syempre yung driver na nabangga, for example, na nagresulta sa pagkamatay ng ibang tao, na okay, sabihin natin wala siyang kasalanan, no? Wala siyang kasalanan, but then i-explain niya doon sa incident na yon or sa investigation ng PNP na wala siyang kasalanan. So sabihin niya lang doon. So of course, yung pag-stay niya doon to give his or her statement or to confirm or his or her testimony na isusulat doon sa report would only be considered a waiting time. Parang mag-antay lang siya. Kasi, syempre, imbestigan din. So, alangan naman sinong imbestigan nila dyan, di ba ma'am? Kasi patay naman na yung isa. Okay, so yun yung punto dyan. Hindi naman siya automatic na ikaw ay inaaresto ng ating mga kapulisan. So maybe you are just being invited by the police officer for questioning. So ngayon, moving forward, kasi nga disputable presumption to na ikaw ang cause of death of that person. So sabihin natin na talagang parang it's so, shall we say, na parang napaka unfair naman sa'yo kasi kakasuhan ka. But then again, yun nga yung kaliwanagan dito. Pag sinabi natin kakasuhan ka, what does it mean? So you are now being considered to be the accused in a particular case. Ito kasi ang masama sa Pilipinas. Parang
tayo ay judgmental, kumbaga. Kasi pag meron kang naririnig na kaso na final sa'yo, like for example, kapitbahay nyo, di ba, meron nang nangyaring aksidente. So, many people will come around to look into the incident. So, syempre, automatic could be resulted, yan yung example, namatay nga yung tao. So, nung namatay yung tao, ikaw nang dandon, kasi nga ikaw yung involved, kasi ikaw yung nag-drive sa isang sasakyan. So, automatic, the police officers would invite you for investigation para magbigay ka ng linaw doon sa nangyari. So ngayon, pag nakita ka kasi ng mga tao, so sasabihin ng mga tao is that, nahuli na siya, siya yung may kasalanan. Tayo lang kasing nag-assume na meron siyang kasalanan. Di ba? Ngayon, kinasuhan na siya sa korte. Okay, so nung kinasuhan siya sa korte, okay, sabihin natin na syempre kinasuhan na siya sa korte. Nung nagkaroon na siya ng kaso, syempre tumawag ulit yung pulis. So kinuha ka ulit. For example, di ba mananagot ka na or it resulted to the death. For example, merong presumption na merong like involvement na to the extent na parang murder yung nangyari. For example lang, yung ano natin, in-exaggerate lang natin ng konti. So ngayon, ang nangyari is that dinala ka sa presinto. So nung dinala ka sa presinto, syempre na-determine na hindi pala reckless imprudence resulting to homicide. So homicide yan yung kaso. So when it is not life, death, or reclusion perpetua kasi yung ma'am, yung kaso mo, just like in the case of yan, reckless imprudence resulting to homicide, homicide yan. So hindi naman yung penalty to be imposed is reclusion perpetua. Rather, that would constitute reclusion temporal. So 12 years to 20 years. So according to our criminal procedure, ayan, dyan napapasok yung criminal procedure natin. Ang binabanggit dyan, if the penalty to be imposed in a particular crime would not fall under death, life, reclusion perpetua, so the case, the accused can post bail. So pwede siyang magpiyansa ngayon. So ngayon, kung halimbawa siya ay nagpiyansa, so may bail yan, when the evidence of guilt is not strong, so pwede siyang magpiyansa. So kung na kasi ng bail yung isang tao at na temporarily release from prison, okay, so bumalik na siya sa bahay nila. So pag nakita na ng mga kapitbahay or yung mga taong nasa incident na yan, i-presume ulit na, wow, tingnan mo nga naman ang batas, nababayaran, tingnan mo ngayon yung tao nakalusot. Ang hindi nila alam, yung tao na involved dyan is still an accused. So when you talk about accused, na natin, simplihan natin. Kapag kasing accused, ano ba sa Pilipinong accused? Akusado. Okay, saan galing yung word na accused? Accusation. Pag accusation, ang sinasabi natin sa accusation, paratang. So pag paratang, meron bang katotohanan? Di ba? Meron bang katotohanan kung paratang lang yan? Kung paratang yan, that means, that is a presumption na meron kang nagawang hindi tama. Okay, but then that does not constitute conviction. Kasi tayo, narinig pa lang natin, nakita natin na merong nangyari, kinuha lang yung kapitbahay nyo at nilagay sa police for investigation. Akala na natin, syempre, alangan naman na pag i-investigate yung isang tao, di ba, temporarily, ilagay siya sa kulungan kasi nga hindi pa muna lalabas yan hanggat hindi pa natatapos yung investigasyon. Although meron lang period for the PNP to hold that person under their custody. Hindi naman pwedeng matagal. So pag nilagay dyan, so pag na-file na yung information in court, magpa-file din siya ng bail for that matter, syempre may temporary release yan. So ngayon, ang mga tao kasi, syempre, hindi rin kami naman, di naman natin obligasyon na mag-explika sa mga tao, yung mga lawyers. Kaya minsan hindi na lang nila sinasagot. Pero ngayon, gusto nating liwanagin na kung kayo ay isang akusado sa isang kaso, so it does not mean that you are already convicted.
person. Hindi ba conviction yan? Kasi nga hindi pa naman dumaan sa korte yan eh. So papatunayan pa naman doon sa korte. So sa kaso na yan, na merong nabangga, sabi niya kasi, he has to make it clear. He has to make it clear whether ano ba yung ibig niyang sabihin kasi ng nakulong. Kasi kung nakulong, there is now service of sentence. So ang service of sentence na binabanggit natin, if there is already a conviction in your case and there's nothing to be done but to serve the sentence at ikukulong ka na, yun na yung talagang ikaw ay guilty. Pero ang nangyari dyan naman siguro at that point is that he was temporarily being withheld by the PNP for possible questioning. Okay, or kung halimbawa nakasuhan siya nga ng homicide yan, so kailangan niyang magpiyansa kasi nga ang presumption ng batas, if that resulted to the death of the person or the person is the one who has been damaged, yung property niya siya yung na-damage, ang presumption kasi dyan is that ikaw yung may kasalanan. Okay, so yun lang, that is a disputable presumption. Disputable meaning, hindi pa yun ang final, disputable nga. Kasi nga sino ba naman ang kakabulin at that instant, yung taong involved dyan ay patay na. Okay, so yun naman siguro yung logic dyan. Bakit ang pinapanagot, syempre yung buhay. Alangan naman, wala naman dadalawa lang kayo dyan. May namatay at buhay, ikaw na buhay yung pananaguti, yung pag-i-explainin dyan kumbaga. Kaya lang kasi, syempre, dadaan yan sa korte sa pamamagitan ng isang kaso, kaya ikaw yung nagkakaso. Okay, so yun naman. Okay, so yun naman yung point natin dyan. Okay, attorney. So there's a big possibility or dakkel iti chance sana ang retiket uray makasuan ket na makwitmet laeng attorney gapo nga rod that teko namon presumption na laeng detoy attorney. Yes ma'am. So ano yan kasi it's in several occasions na decision ng ating Supreme Court, these are just merely disputable presumptions that can be overcome by evidence to the contrary. Okay, so of course, that evidence, paano ipe-present yan? Alangan naman sa PNP, hindi naman sila korte. Okay, so ang korte naman natin ay siyempre sa court. Diba? Hindi naman korte ang ating PNP. So, kaya the proper forum for that case to be tackled with would be the court. Kaya nga magkakaroon ka ng kaso. So, doon mo i-explain yung ebidensya para patunayan na wala kang kasalanan or liability for that matter. Okay? So, kung ikaw ay innocent driver, so of course, alangan naman mananalo yung yung talagang merong kasalanan diyan sa vehicular accident na yan. So, yun po yun yung punto. So, wag kayong mag-isip na parang yung ating batas ay pumapabor doon sa hindi tama. So, mali namang interpretation yun. So, tingnan nyo naman kasi yung logic na syempre, sinong pananagutin mo at that point? Ikaw lang naman yung nakakaalam sa insidente. Diba? Ikaw lang naman nakakaalam doon sa situation na yan. So, sinong pananagutin? Alangan naman sino yung tuturo mo. So, siyempre, yung presumption lang naman under Article 1756 yan eh. Na in case of death or injuries of passengers, you are presumed to be at fault or acted negligently unless you prove that you have observed extraordinary diligence prescribed under the law. Okay, so nandyan yung disputable presumption. Okay, kaya lang kasi, so siyempre, yung isa naman, kung makikita na there is really reckless driving, diba makikita naman, meron na naman na tayong mga CCTV na makikita din kung sino yung guilty or of reckless driving or that person is or that driver who is violating traffic regulations. So makikita naman doon sa mga CCTV. So kung yan ang gagamiting ebidensya, so, siyempre, doon na mismo, makikita na kung sino ang may kasalanan. So, of course, not everything will go to court. Yun naman. Kasi in case of accident,
So minsan kasi doon pa lang sa level ng mga taong involved, they already discuss among themselves yung kaso na yan. So ganito kasing nangyari. So it's up to them, okay, to decide whether to push through that case in court or not. Okay, so pinag-uusapan na lang. So at that point, that is an out of court settlement na hindi na nakarating sa korte. So tayo lang kasing mga tao minsan ay super hype doon sa situation na pinibigyan natin ng iba't ibang interpretasyon na kung tutuusin, siyempre, ang mga abogado naman hindi na nagre-react dyan kasi hindi naman namin obligasyon na every time that there are things that happen this way, we are there unless we are representing our client na magbigay ng aming kaisipan tungkol dyan. But of course, pag may mga kaso kasi hindi na yan pinag-uusapan sa publiko. So hindi na pinag-uusapan. So ngayon, we just make it clear na pag merong mga nangyayaring ganyan, so it does not only involve yung ating mga yung mga vehicular accident or any other incidents involving like for example, krimen yan na nangyari. So tayo naman, wag tayong magpadalos-dalos na magbigay ng ating kanya-kanyang opinion kasi it will only damage the minds of other people. So nung birinaus ko yan, tiningnan ko yung mga comments ng mga tao, so parang ang iniisip na nila agad is that tong iba talaga ang batas sa Pilipinas. Alam nyo, yung mga batas natin sa Pilipinas, akala natin, wow, ang galing-galing ng mga Pilipino. Kinokopya rin natin yan sa ibang jurisprudence or other countries. Kaya nga ng mga simpleng yung konstitusyon natin, we relate that constitution to a particular person, which is not correct. Kasi bakit mo, nung ginawa yung konstitusyon na yan, dami ring mga taong involved, convention, so maraming taong nag-join dyan para gawin yung konstitusyon. So ngayon, and of course, pag binabasa mo, parang pareho lang din ng US yung nilalaman yan. So, you know, tayo minsan, we make some interpretations without any basis. So, nasanay tayo dyan. So, minsan, yung wrong information, lalo hindi galing sa mga gaya nyo, ma'am, na legitimate na nasa newscasting, di ba? So, kanya-kanyang opinion. So, hindi rin, siyempre kayo, ma'am, nag-interview lang kayo din sa mga appropriate people, okay, regarding a particular matter. And of course, kung meron man kayong mali along the way doon sa inyong sa reporting ninyo, so lalo na pag halimbawa about legal matters, sabi ko parang napaka-unforgiving yung mga tao as if they know everything. Eh sabi ko, ala naman yung mga nasa news natin, they are not like for example, yung tinatopic nila about health, hindi naman sila doktor. So pag about legal issues, hindi naman sila lawyer. So ang importante doon, we know the facts. Okay, kung meron man silang mali na mention doon, do not judge. They should not judge you. Okay, so alam nyo pala yung tama. So at your level, kayo na magtatama sa sarili nyo. Huwag yung parang nagbabasa ko kasi daming comments, kung ano-anong mga hindi naman makatuturan na komento. So alam ko naman na walang malicious intent in that kind of reporting. You tried your best to interpret with yung exact talaga na nangyari, yun ang gusto nyo. Kaya lang minsan meron din kayong, siyempre may lapses din kasi at the end of the day, sabi ko nga, if legal issues yung pinag-uusapan, hindi naman sila lawyer. So pag yung mga about, mga medical issues, so hindi naman sila doktor. So, you know ma'am, ngayon kasi very influential. Kaya nung tiningnan ko rin, yung netizen na yan na nag-post, so sabi ko, okay, doon sa mga nasa baba, napakasakit tingnan na parang palibhasa dito sa Pilipinas, yung ating ang batas natin ay pumapabor lang sa mga mayayaman. Ano pa yung mga nasa comment doon? Yung mga batas natin, mas pinapaboran ang mga yung mga may kapangyarihan. So, madami ng interpretation na hindi naman siya talaga, wala namang basehan. So, good thing na at least, ma'am, na-topic nyo today yan. So, at least nagkaroon tayo ng kaliwanagan sa inyong mga tagapakinig.
Yes po, attorney. So, attorney na dakamat mo itatay, maipanggap na iti settlement latan na attorney. And usually, marirot, imapaspasama ket ag-settle da, but DJ pamilya, ti pimusay, sometimes they demand para ti kwarta. Po iti DJ pan nakatay na, tumulong da nga dati DJ pan nakaiduli na kanamin-aminen attorney, but ma-force ka din ang runa no pada nga marigrigat DJ naka dinungpar DJ pimusay ma-force na ka dinukwa ma-force na ka dinukwa nga mangted DJ other party or DJ nga individual lakin na dinungpar DJ pimusay attorney. Okay, so nung amin at dati mapasamak nga aksidente, so if that would constitute criminal offense, so dalawa kasi yan na liability. So criminal liability and civil liability. So kaya lang kung yan is purely accident, so ang kanyang obligasyon would be civil liability. So hindi na siya makukulong. So ngayon, ang banggit sa batas, when it in cases of vehicular accident like that resulting to a death, so yung ating yung partido, isang partido diyan, yung buhay diyan would be made liable for damages. So nandyan yung mga indemnity for death, yun nga sinabi mo. So of course yung loss of earning capacity, okay, yung income ng deceased would have earned during the entire life niya sana, kaya lang kasi dahil nga namatay sa aksidente na yan, so na-cut short ang kanyang buhay. So may computation din yan sa ilalim ng batas. So meron ding moral damages for the emotional distress and suffering of the heirs, or exemplary damages for punitive damages award to deter similar negligent behavior. Ngayon, ito yung mga damages that a person will be made liable kung yan ay mapanalo ng biktima yung kaso sa korte. So ngayon kasi, syempre it would entail you cost as well to defend yourself kung alam mong ikaw yung may kasalanan. For example, ikaw may kasalanan. Alam mo sa sarili mo na ikaw yung may kasalanan. So you would rather opt to settle that matter kasi kung pupunta pa kayo sa court, pareho din lang, pananagutin ka rin lang ng batas. At minsan, syempre gagastos ka yan sa the whole process of the judicial proceedings, siyempre magbabayad ka dyan. Okay, so at the end pala, matatalo ka rin. So babayaran mo rin yung mga binanggit kong civil liability. Ngayon, kaya minsan they opted to, yung kalimbawa, yung isang partido doon, they would rather opt to settle it amicably. So pag-uusapan yan, out of court settlement yun, wala pang involvement ang korte dyan. Sila lang na partido. But of course, when that would involve criminal liability, that cannot be compromised. Kasi that is a public crime. Pwede ka pa rin panagutin ng mga tao, yung like for example, yung ating estado to be represented by other people para panagutin ka at mapakulong ka sa ginawa mo. But then in this case kasi, vehicular accident, so, we presume na civil liability yan, mananagot lang ng monetary obligation. So, required ka ba? The answer is yes. Kung ikaw sa tingin mo ay talagang ikaw yung dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente. Okay, kung ayaw mong managot financial, yung sa civil liability mo, so pwede namang ituloy mo yung kaso na yan at patunayan mo sa korte na wala kang kasalanan. Okay, so yun lang ang resort that you can do in order to prove na wala kang kasalanan at hindi ako dapat magbayad. Pero at that point na you have agreed already with the other party, siyempre napag-usapan nyo na, okay, sige, settle na lang natin to. Ayoko nang makarating pa sa ganitong level. Ngayon, meron talagang estimates of the cost that we will yung damage. Okay, so siyempre with the assistance of a lawyer, meron ng determination of the amount na pwedeng involved doon sa settlement ninyo. So gagaydan din kayo ng mga yung mga ating legal,
Okay, yung mga legal person i-assist din kayo to come up with that settlement. So ngayon, sa punto na yon na you will settle, syempre pwede namang humindi ka doon sa mga liabilities, but not siguro you can settle for pero ang alam ko sa indemnity for death, okay, so meron yan, bayad yan. Okay, meron din computation and the loss of earning capacity. So, yung mga iba, moral damages, exemplary damages, so baka pwedeng you will reduce it. But then again, hindi po pwede na i-compromise yan ng biktima. Okay, hindi siya pwedeng makakompromise doon. Kung ano ang minamandato ng batas, yun po yun. Hindi po pwedeng less. Kaya kung ikaw, you question the civil liability, di ba, kung kino-question mo yung civil liability dyan, dapat, sige, harapin mo na lang, magharap na lang kayo sa korte. At doon mo patunayan na wala kang obligasyon na magbayad doon sa partido kasi at the end of the day, hindi ang pinag-uusapan natin dyan kasi kung may settlement, inaamin mo na rin at some point na meron ka ring kasalanan. Kaya ikaw ay magbabayad. But then, kung wala ka talagang kasalanan, ayaw mong magbayad, so you better go to court and prove your point. Okay, yun lang yun. Okay, attorney. Okay, attorney. Anyway, thank you so much. Itirati pa ng ilawlawag mo manen kadetoy nga partikular nga tupiko ta itirati programa Adura Lex Sedlex sa attorney. Ket sapay ti sumarsaron tumanen alawas ket mabisita da kanto manen kriti sa balin tumanen na tupiko nga masapol nga mailawlawag iti biyang iti publiko, attorney. Yes, ma'am. Thank you, Metken. Syempre, thank you for the trust na yung tiwala ninyo, and of course, yung mga tagapakinig, pwede naman silang mag-comment. Wag silang, do not fear, kasi ako, yung punto ko naman dyan is that this is just a matter of sharing. Kasi it's not a monopoly of knowledge that I know everything. Kaya minsan, sabi nila, di ka man natakot magsalita sa harap ng tao. Kasi ako naman, I really accept the fact na kahit sabihin natin lawyer ka, meron ding mga points na hindi mo rin maalala or something hindi mo matandaan, hindi matandaan or talagang you have not come across with, tayo naman ay matututo din sa mga puntong ganyan. So, thank you very much and magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so rizay mga kabombo ni Attorney Kid Ruiz Castro, mga kabombo. So ituloy tayo po, tintay pa nagdirin ng gaya, ken na tayo po tupik